Kamusta mga kaistorya? Welcome sa ating channel. Ngayong araw, samahan ninyo akong maglakbay sa 10 pinaka-historical na lugar sa Pilipinas. Ready na ba kayong tumawa at ma-amaze sa mga kwentong makasaysayan? Pero hindi ito basta-basta tour. Magiging masaya, makulit at puno ng kwela ang ating paglalakbay. Tara na't simulan na natin! Fort Santiago. Unahin na natin sa number 10 ang Fort Santiago sa Intramuros, Manila. Ang kuta na ito ay itinayo noong 1571 ng mga Espanyol. Isa ito sa pinakamahalagang estruktura noong panahon ng kolonyalismo. Makikita dito ang mga memorabilia ni Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Ang lugar na ito ay puno ng kwento, ng tapang at pag-asa. Sa kasalukuyan, ang Fort Santiago ay isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga turista. Nag-aalok ito ng masusing paglilibot sa kasaysayan ng Pilipinas mula sa kolonyal na panahon hanggang sa panahon ng kalayaan. Alam niyo ba na sabi-sabi, may multo daw dito? Kaya kapag nagpunta kayo, siguraduhin kasama nyo ang iyong kaibigan na madaling matakot. Baka magkaroon kayo ng instant horror tour. 9. Paway Church. Number 9, ang Paway Church sa Ilocos Norte. Kilala rin bilang San Agustin Church. Ito ay isang UNESCO World Heritage Site dahil sa kakaibang Baroque architecture nito. Ang simbahan na ito ay itinayo noong 1710 at tumayo sa paglipas ng panahon at mga kalamidad. Talaga namang kahanga-hanga ang disenyo at kasaysayan nito. Ang Paway Church ay isa ring popular na destination ng mga turista. Hindi lamang dahil sa kanyang kahanga-hangang arkitektura, kundi dahil din sa kanyang makasaysayang kahalagahan. Mula sa mga lokal na turista hanggang sa mga dayuhan, marami ang humahanga at nagpupunta dito upang masilayan ang ganda ng simbahan. Alam nyo bang sabi ng iba, may mga espiritu daw na nakatira sa mga pader nito? Pero huwag kayong mag-alala, hindi sila demanding ng mga tenants. Basta maganda ang ambience, okay na sila. 8. Magellan's Cross. Pumunta naman tayo sa Visayas para sa number 8, ang Magellan's Cross sa Cebu. Itinayo ito noong 1521 ng mga kasamahan ni Ferdinand Magellan bilang simbolo ng pagdating ng Kristyanismo sa bansa. Isang maliit na krus na puno ng malaking kwento. Ngayon, ang Magellan's Cross ay isa sa mga pangunahing atraksyon ng Cebu City. Nasa loob ito ng isang maliit na kapilya na matatagpuan sa harap ng Basilica Minore del Santo Niño. Ang orihinal na krus ay sinasabing nakapaloob sa isang kahoy na krus upang maprotektahan ito mula sa pagkasira. Ayon sa alamat, kapag hinawakan mo ang krus na ito, magkakatotoo ang iyong mga wishes. Kaya kung gusto mong magka-love life, alam mo na kung ano ang gagawin. 7. Malacanang Palace. Sa number 7 ang Malacanang Palace sa Manila, ang opisyal na tirahan ng Pangulo ng Pilipinas. Dito naganap ang maraming mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng bansa. Isipin mo na lang, ilang presidente na ang tumira at nagtrabaho dito. Ngayon, ang Malacanang Palace ay hindi lamang opisina ng Pangulo, kundi isa ring destination para sa mga nais masilayan ang yaman ng kasaysayan ng Pilipinas. Nag-aalok ito ng mga guided tours para sa publiko na nagbibigay ng pagkakataong makita ang loob ng palasyo at ang mga makasaysayang silid nito. Alam nyo bang sa loob nito ay may secret passages? Parang Hogwarts lang. Pero hindi ito para sa mga wizards, kundi para sa mga politiko na gustong magtago sa mga issue. 6. Calle Crisologo. Number 6, ang Calle Crisologo sa Vigan, Ilocos Sur. Isang kalye na puno ng Spanish-era ancestral houses. Ang mga bahay dito ay gawa sa bato at kahoy na tunay na makasaysayan. Ngayon, ang Calle Crisologo ay isa sa mga pinakabinibisitang puok pasyalan sa Pilipinas. Ang turista ay naglalakad sa kahabaan ng kalye, sumasakay sa mga kalesa at namimili ng mga souvenir na gawa ng mga lokal na artisan. Kapag naglakad ka dito, parang bumalik ka sa panahon ng mga Kastila. Pero kailangan mag-ingat, baka biglang may mag-abot sa iyo ng Spanish-era tax bill. 5. Barasuain Church. Puntahan naman natin ang numero 5, ang Barasuain Church sa Malolos, Bulacan.
Dito ginanap ang unang Philippine Congress at dito rin ipinanganak ang unang Republika ng Pilipinas noong 1899, isang simbolo ng kalayaan at demokrasya. Ngayon, ang Barasuain Church ay hindi lamang isang lugar ng pagsamba, kundi isa ring popular na destinasyon ng mga turista at estudyante na nais matuto tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang simbahan ay patuloy na nagsisilbi bilang inspirasyon para sa lahat ng nagnanais na masulyapan ang yaman ng ating nakaraan. Sabi nila, may mga multo rin daw dito, pero hindi daw sila nangiinis. Gusto lang daw nilang mag-attend ng Sunday Mass para ma-refresh ang kanilang souls. 4. Rizal Shrine. Sa number 4, ang Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, ang ancestral house ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Dito siya lumaki at nag-aral bago niya ipaglaban ang kalayaan ng ating bayan. Isang lugar na puno ng inspirasyon, ang Rizal Shrine ay isa sa mga pangunahing atraksyon sa Calamba. Ang mga turista, estudyante at mga lokal na residente ay nagpupunta dito upang malaman ng tungkol sa buhay ni Rizal at ang kanyang mga kontribusyon sa kalayaan ng Pilipinas. Alam niyo bang sa bahay na ito lumaki si Dr. Jose Rizal? Kaya pala siya napakatalino, bata pa lang, may access na agad siya sa library nila. 3. Corregidor Island. Number 3. Ang Corregidor Island sa Cavite, isang isla na naging matinding tanggulan noong World War II. Makikita dito ang mga lumang kanyon, tunnel at ruins ng mga gusali. Isang paalala ng kabayanihan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ngayon, ang Corregidor Island ay isang makasaysayang destinasyon para sa mga turista at history enthusiasts. May mga guided tours na nag-aalok ng masusing paglalarawan sa kasaysayan ng isla at ang mga makasaysayang lugar dito. Alam nyo bang dito sila nagsushoot ng horror movie? Hindi lang pang war history, pang movie location din. Pero huwag mag-alala, hindi kayo magiging mga extra sa susunod na sequel. 2. Banawe Rice Terraces. Pumunta naman tayo sa number 2, ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Itinuturing na 8th Wonder of the World. Ginawa ito ng ating mga ninuno mahigit na 2,000 taon na ang nakalilipas. Ang ganda ng tanawin ay hindi lang para sa turismo, kundi pati na rin sa kasaysayan at kultura ng mga Ifugao. Ang kagandahan ng Banawe Rice Terraces ay lalo pang nangingibabaw tuwing pagsikat at paglubog ng araw. Ang mga anino at liwanag na bumabalot sa mga terraces ay nagbibigay ng napakagandang tanawin na tila isang obra maestra ng kalikasan. Sabi ng iba, hindi raw matatapos ang pagtatanim ng palay dito. Bakit kamo? Kasi pagkatapos mong magtanim, gugustuhin mo pang mag-selfie sa ganda ng tanawin. 1. Luneta Park. Ang nangunguna sa ating listahan, ang Luneta Park o Rizal Park sa Manila. Dito pinatay si Dr. Jose Rizal noong Disyembre 30, 1896. Isa itong mahalagang lugar sa puso ng bawat Pilipino. Ang monumento ni Rizal dito ay simbolo ng ating kalayaan at pagmamahal sa bayan. Ang malawak na espasyo ng Luneta Park ay nagbibigay daan para sa iba't ibang libangan at aktibidad. Mula sa paglipad ng saranggola hanggang sa simpleng paglalakad, ang parke ay isang oasis sa gitna ng abalang lungsod. Luneta Park, isang lugar ng kasaysayan, kultura at libangan. Isang simbolo ng ating pambansang pagkakakilanlan at pagmamahal sa bayan. Halina tuklasin ang ganda at kahalagahan ng parke na ito at maging bahagi ng kwento ng ating lahi. Alam niyo bang dito naganap ang pinaka-memorable na picnic ng ating bayan? Pero tandaan, bawal ang pagkakalat ng basura. Kaya huwag kalimutan magdala ng trash bag para sa inyong picnic remnants. At yan ang ating top 10 historical sites sa Pilipinas. Napakaraming magagandang kwento at kasaysayan ang hatid ng mga lugar na ito. Alin sa mga ito ang pinakapaborito mo? I-comment mo sa baba at huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwentong makasaysayan. Salamat sa panonood mga ka-istorya! Hanggang sa susunod!